Hi everyone, this is Glenn from the Trainings Department of UTAC POS. Welcome to the crash course on how to use your UTAC POS for your park order or pay after meal or service business. Before anything else, let's configure the settings of our POS. Pumunta sa upper left ng screen and go to Settings. Dito makikita natin yung different settings ng ating UTAC POS. Please check your business details. Make sure na nakasulat dito yung pangalan ng inyong business, yung inyong active email address, and of course, the address of your business. Dito naman sa payment methods, tap Select Payment Methods and turn on all of the non-cash payments na tinatanggap po natin. Take note that cash is automatically turned on. So ang kailangan lang nating i-on are the non-cash payments na tinatanggap. So for example, GCash and Maya, later pwede nyo pandagdagan yan kung may additional modes of payment pa kayo. After that, pwede na po nating i-close ito. Moving now to the general settings. Since pay after meal or pay after service ang setup po natin, turn on po natin si park orders. Para later, pwede nating masave yung mga transactions muna before finalizing it later once na magbabayad na si customer. We also have customer database, customer display, and kitchen display dito. Team, later on, if you're interested in using these features, please do let us know in the group chat so that we can send you additional guides for these features kung gusto natin siyang gamitin later on. Proceed na po tayo sa printer settings. For the printer settings, please turn on print order slip para later on makakapag-print tayo ng order slips aside from our receipts. Auto print can also be turned on kung gusto nyo na pong automatic na nagpiprint yung receipts natin after each completed transaction. If you are using a 58mm thermal receipt printer, please make sure na naka-turn on po si 58mm mini printer para mag-a-adjust yung size ng printouts natin sa size ng papel ng printer ninyo. Please turn on the cash drawer as well if gumagamit po tayo ng automatic cash drawer. Yung cash drawer na yan yung kusang nagbubukas kapag nag-punch tayo ng cash payment. Please make sure that the cable for the cash drawer is connected sa likod po ng inyong receipt printer. For our receipt printer and order printer, if you are using one printer po, please make sure na naka-assign po yung printer ninyo sa receipt printer and order printer. Kung magkahiwalay naman ang printer natin for the cashier and for the kitchen, make sure to assign the cashier printer dito sa receipt printer and assign the separate printer for the kitchen dito naman sa order printer. Once that's done, okay na tayo sa settings, pwede na tayong pumunta sa ating register tab. Dito sa register tab tayo magpa-punch ng ating mga transactions. Pero bago mag-punch, i-check muna ang pangalan ng cashier dito sa hello button. Kung kayo ang assigned cashier, dapat pangalan nyo ang nakalogin. Para ma-login, i-type nyo lang yung passcode nyo. Right now, ang passcode nating lahat is 1,000. So, ito-type lang natin dito yung ating passcode. At once na nakalogin na yung ating pangalan, lalabas na yung pangalan nyo dito sa may hello button natin. Ibig sabihin nito, lahat ng ipapunch natin sa pangalan na natin marirecord. Once na nakalogin na, dito na tayo tumingin sa left side ng screen. Dito tayo magpapunch ng ating mga orders. Sa taas, ito po yung ating mga category. So pag pinindot natin yung iba't ibang category, lalabas yung mga menu items natin under each category. Pwede rin kayong mag-search ng mga menu items dito kung nahihirapan kayong hanapin para mas madali siyang mai-punch. Once na nag-punch tayo ng item, lalabas na po yan dito sa right side ng ating screen. Ito po yung ating order tray. Diyan po makikita lahat ng items na pinapunch para na-double check natin kung tama yung ating napapunch. Since ang setup po natin is pay after meal or pay after service, makikita nyo meron tayong button dito sa upper right ng ating screen. Ito po ang ating park orders. Pag pinindot po natin to, dito lalabas lahat ng mga saved orders or yung mga nakapending pa, yung mga hindi pa nababayarang orders. Lalabas po yan dito mamaya. Pero para mas madali po tayong makapag-save ng mga orders, especially for those na gumagamit ng table numbers in saving orders, pwede nyong iset up dito sa ating park order table settings yung ating mga tables.
Basically, ang gagawin nyo lang, ililista nyo dito isa-isa yung mga table numbers ninyo by pressing Add New Table. Dito, ililista natin isa-isa na yung mga table numbers. So halimbawa, meron akong tatlong tables muna na idadagdag. Sulat nyo lang yung name and then add new table. Once na nadagdag nyo na po yung inyong mga table, ayan, madali na po nating masasave yung mga orders later on. Once na nalista nyo na yung mga tables dyan, pwede na muna nating i-close to. At close muna natin si Park Orders. At yan, ready na tayong mag-punch ng mga order. Halimbawa, meron tayong customer, nag-order po siya ng appetizer. Sa appetizer, ang in-order niya, mozzarella sticks, nachos, at saka calamares. Pag na-punch na natin yung mga orders, lumalabas po sa order tray yan. To adjust an order, pwede nyo pong itap yung item ulit. Halimbawa, itong mozzarella sticks, dalawang order na yung kukunin, tap nyo na lang, magta-times 2 na siya sa order tray natin. Pero para mas madali, pwede nyo ring itap yung mismong item. Okay, halimbawa yung calamares, 5 order daw po ang kukunin ng customer natin. Tap nyo na lang po dito sa order tray at dito na lang i-adjust. Edit na po natin. Once na na-edit na po, press the done button at ayan, magta-times 5 na po siya dito sa order tray. Kung kailangan naman nating magtanggal ng item na na-punch na, ang gagawin lang, pwede nyong itap yung item. Halimbawa, itong mozzarella sticks na dalawang order, hindi na daw kukunin ng customer. Itap nyo na lang po and then press the remove button. Pag pindot ng remove, meron pa rin tayong confirmation dito. Para hindi basta-basta natatanggal yung item, kailangan nating i-confirm muna dito. Pag confirm, matatanggal na yung item at mag-a-adjust na yung total dito. Once na na-punch na po natin yung initial order ni customer, ang next step na po natin gagawin, pupunta po tayo dito sa ating print tab. Sa print tab, meron tayong makikitang dine-in and take-out buttons dito. So halimbawa, itong customer na to, dine-in sila, pindutin natin yung dine-in button. Tapos dito sa enter kitchen note, dyan po natin isusulat yung table number kung saan sila nakaupo para magre-reflect po sa order slip yung table number nila. Once na nasulat na natin yung table number dito sa kitchen note, pindutin ang print button at pindutin na rin ang ating order button. Pag pindot natin ang order button, magpiprint na po yung ating order slip. Dito makikita yung mga orders na pinunch natin. At syempre, bukod sa order na pinunch, lumalabas din po dyan yung table number na sinulat natin doon sa ating kitchen note. So ito po yung ibibigay natin kay Kitchen para alam ni Kitchen ano yung ipe-prepare na order and kung para kanino yung order na yon. Once na print na po natin yung ating order slip, ang next step na po natin ay i-save yung order. To save the order, pindutin nyo po yung purple car button sa baba at pag pindot dito, ayan, kung matatandaan ninyo, ito po yung mga sinave natin na table numbers kanina. I-assign na lang natin kung saan sila nakaupo by tapping on the table number. Kung mapapansin nyo, meron din tayong plus button dito. Kung gusto po natin ng custom table name sa pag-park ng orders, pindutin nyo lang itong plus button na to at dyan po natin ilagay yung custom park tag natin. Pero kung table number po ang gagamitin, pipindutin nyo na lang dito once na na-save nyo na yung table numbers. At pag pindot, ayan po, lalabas na po. Masasave na sa park orders natin yung initial order ni table 1. Once na na-save na, pwede na po natin i-close to. Okay, now fast forward po tayo. Halimbawa, merong additional order si table 1. Halimbawa, nag-order sila ng pasta. So, pag additional order po, same process ang gagawin natin. Make sure na clear muna ang order tray natin and then punch natin yung additional order. Let's say nag-additional sila ng lasagna rolls tsaka pesto pasta. Punch lang natin yan. At once na na-punch na po natin, next step, punta ng print tab ulit, pindot ng dine-in kung dine-in sila at dito sa kitchen note, isulat yung table number ulit. Okay? Now, kung matatandaan ninyo, dito natin sinulat yung table number. Pero ito, may suggestion po ako. Magandang isulat din natin yung word na add kapag nagdadagdag tayo ng additional order para kita doon sa order slip natin na additional order ito for this table. Once na nalagay na po natin yung table number tsaka yung word na add,
pwede na po nating i-print ulit yung order slip. Pindutin ang print button at pindutin ang order button para magpiprint na siya ng order slip for this additional order. Once na na-print na yung order slip ulit, pindutin na natin yung save button ulit sa baba at idagdag siya doon sa table number. Pag nagdagdag tayo dito, may confirmation na lalabas para lang sure tayo na sa tamang table natin, dinadagdag yung order na yon. So confirm lang natin. At pag pindot ng confirm, ayan po, makikita nyo na dagdag na doon sa table number na yon yung ating in-order. Once na na-save na natin, pwede na muna natin itong i-close. Now, yung process po na ginawa natin kanina, ang tawag po natin doon ay park order. Kapag park order, we highly suggest following the 3 steps na sinusunod natin for this process. Ang tawag po natin sa steps na yon ay OPS. O stands for order. Ipapunch po natin yung order ni customer. Once na na-punch na yung order, pupunta na tayo sa print tab at magpiprint tayo ng order slip. Para yung order slip na yan yung ibibigay natin kay kitchen. And then once na na-print na natin yung order slip, i-save na po natin yung order na yon. Once na na-save na po yung order, pwede na itong balikan later kapag magbe-bill out na yung customer natin. So tandaan po yan, order, print, and save or OPS, yan po ang process natin for park orders. Ito po pwede nyong gawin for new orders and additional orders. Let's say, maya-maya tinawag tayo ni table 1. Sabi sa atin, yung isang order daw nila ipapa-cancel na kasi ang tagal i-serve. Kung ganun po na merong order na ika-cancel, pwede nyo pong balikan dito sa park button natin, sa park order button sa taas. Tapos, balikan nyo lang po by tapping the table number. So, halimbawa dito, ang pinakancel yung not shows kasi ang tagal daw po. So, itap lang po natin yung not shows dito. And then dito, meron tayong remove button. Pero, kapag nakasave na yung order, hindi pwedeng basta-basta i-remove yung order na nasave na. You have to enter the passcode first. Itong passcode na to, security feature yan. Dapat ang passcode na to, kung sino lang yung authorized, siya lang dapat ang may alam nito. Ang passcode natin dito right now is 9876 po. So type natin dyan at saka natin mare-remove. Pag na-remove na po siya, matatanggal na po yung order dito. At once na na-remove na natin, don't forget to save the order ulit. Pindutin yung save button para ma-apply natin yung changes dun sa order. Once na nakasave na, ayan po, babalik na ulit siya dito sa table 1. Kapag si customer ay magbe-bill out na, pwede na po nating balikan yung order nila. So balikan nyo na lang po dito sa park order natin. Tap on the table number. And ayan, mababalik na tayo doon sa order ni customer. Okay? Now, at this point, pwede na po tayong mag-print ng bill request. Yung bill request po, yan po yung ipapakita kay customer para alam nila kung magkano yung kanilang babayaran. Pero bago yon, kung kayo po ay nag-a-apply ng service charge, pwede kayong pumunta sa service tab at kapag mag-a-apply kayo ng service charge, i-turn on nyo lang po yung service button dito. Pwede nyo rin pong i-adjust yung percentage depending on the service charge na i-apply ninyo. And then once na in-apply na po natin yung service charge, ayan po, makikita nyo na dito yung breakdown ng ating service charge. Yung total natin, makikita nyo na rin po, mag-a-adjust dito. Yan na po ang total na babayaran ng customer natin. Once na na-apply na natin yung service charge, pwede na tayong mag-print ng ating bill request. Punta na tayo sa print tab, tapos pindutin ang print button. And this time, bill request na po ang pipindutin. Once na pinindot na po natin ang bill request, magpiprint na siya ng bill na ipapakita kay customer. So yung bill na yan, again, nakasummarize po dyan lahat ng pinunch or lahat ng in-order nila, pati yung total na babayaran. Once na print na natin yung bill request, habang hinihintay ang payment, pwede nyo munang isave yung order ulit. Pindutin yung park button sa baba. Okay, para mababalik siya dito sa park orders natin. Kapag nagbayad na, pwede nyo na ulit balikan at i-process na yung payment. Halimbawa, 2,500.05 ang
bill ni customer. Ang binayad sa atin is 3,000 pesos. Pwede nyo na pong i-input dito yung payment using the buttons. Pag cash payment lalo, pindutin nyo na lang yung buttons or isulat doon sa space. So let's say 3,000, pindutin ko na lang dito yung mga buttons. Ayan. Pag pinindot or in-input nyo na yung payment, lalabas yan dito as cash received. At pag na-input na po natin, papakita na rin dito magkano yung isusukli natin kay customer. At kapag confirmed na na-receive na natin yung payment from the customer, to finalize the transaction, pindutin na po natin yung charge button. Charge button ang pipindutin po kapag cash payment ang ia-apply natin. Pag pindot, ayan po, makikita natin sa screen. Itong 2,500.05 is our point of sale na po. Benta na po natin yan. Yung change makikita din dito, mode of payment, time and date, at pangalan ni staff na nag-punch ng ating transaction. Pwede na po tayong mag-print ng resibo as of now. Ayan. So pag pinindot natin tong resibo na to, ito po yung ibibigay nating receipt kay customer. Makikita nyo rin po dito, meron tayong order button. This is the same as the order button na ginamit natin kanina. Team, hindi na tayo magpiprint dito kung park order kasi nagawa na natin kanina yan. Itong order button na to, ginagamit yan kapag meron kayong mga customer na diretso na silang nagbayad. Para pwede nyo nang i-finalize, dito tayo magpiprint ng order slip. At sa baba, pag na-finalize na natin yung ating transaction, yung ingredients na ginamit for these items, mababawas na siya automatically sa ating inventory once na na-setup na natin yon. Pag okay na po, pwede na po nating i-close itong unang transaction natin. Sa ating pangalawang transaction, let's talk about discounts naman. Punta tayo dito sa sandwich. For example, nag-order po ako, ang order ko is Clubhouse Sandwich. Tapos, yung lola ko, BLT sandwich naman ang in-order. Let's assume po, fast forward tayo, let's assume na park na natin to. Tapos, nag-bail out na si customer, magbabayad na kami agad. Now, nung magbabayad na po kami, si lola nag-present ng senior ID. Now, team, kung ang senior discounting natin, ina-apply natin to a single item, piliin nyo po kung ano yung item na bibigyan nyo ng discount. So, for example, in my case, ang binibigyan ko ng discount is yung higher priced item. Itatap nyo na lang po yung item na didiscountan at dito nyo na po i-apply yung ating discount. Pwede nyo pong isulat yung percentage or yung amount dito if it's a regular discount. Pero kung senior or PWD discount ang ibibigay natin, pindutin nyo na lang yung button dito sa baba. Pag pinindot po natin yan, ayan, ma-apply natin yung discount. Itong discount amount na to, 40 pesos. Yan na yung 20% discount na binibigay natin sa ating mga senior. Take note lang po, yung value ng discount dito would vary depending on the tax type of your business. Kung ang business po ninyo ay registered as non-VAT, 20% ang maliles kapag pinindot yung senior button. Pero kung ang business po natin ay VAT registered, 20% plus the VAT exemption ang ililes dito kapag pinindot ang senior button. Yung setting ng VAT and non-VAT ng ating POS ay na-adjust po sa back office natin. Once na na-apply na po natin yung discount, dito sa note, pwede nyo nang isulat dito yung name at saka ID number ni senior para manonote na rin natin ito sa ating transaction at lalabas din sa resibo yan. Once na nasulat natin, pindutin na po ang done button at ma-apply na yung discount for that item, maliles na po yung amount na yon at yung note na sinulat natin, lalabas na din dito. Now, let's say po, si customer nag-bill out na, nagbayad na. Once na nagbayad na si customer, ayan, papakita na nga dito yung total. Let's say GCash ang ipinambayad ni customer. Usually, pinapakita niya yung confirmation sa phone niya. Kung gusto niyo pong isulat yung reference number doon sa confirmation na pinapakita ni customer, pwede niyo pong isulat yan dito sa ating transaction. Pumunta lang ulit dito sa service tab natin at dito meron kayong makikitang space kung saan pwede kayong magsulat ng notes. Dito niyo pwedeng isulat yung mga reference number ng mga GCash transactions na tinatanggap natin. At once na nasulat na, pindutin na natin ngayon yung GCash button. Please take note na yung GCash button, pipindutin na lang po natin kapag confirmed na na-receive na natin yung GCash transaction. At pag pindot, marirecord na po dito na itong 353.75 counted as sale na siya sa ating GCash.
Sa ating pangatlong transaction, subukan naman nating magbigay ng discount sa total bill. Kanina nagbigay tayo ng discount sa isang item lang. Pero paano kung sa total bill naman? Punta tayo sa pastries. Sa restaurant ko, pag magko-closing na kami, nagbibigay ako ng 10% discount sa lahat ng pastries. So halimbawa, meron tayong customer, umorder siya ng pastries. Since lahat ng pinunch natin ito may 10% discount, pwede nating applyan ng discount yan sa total bill na. Punta kayo dito sa discount tab kapag sa total bill tayo mag apply ng discount. Meron din tayo ditong buttons na pwede nang gamitin kapag magdi-discount tayo sa total bill. Pindutin na lang yung 10%. Magre-reflect na rin po dito yung discount breakdown niya. At ito na po yung total. Okay? Halimbawa ito, hindi ko bibigyan ng service charge to kasi take out naman. So pag ganun po, punta ng service and turn off the service charge na lang muna. So pwede nyong i-off yan kung hindi kayo mag apply ng service charge for that transaction. Ma-off na po, matatanggal na yung service charge dito. Tapos, since nagbigay tayo ng discount, balik tayo sa service, pwede nyo ring isulat sa service yung dahilan. Bakit tayo nagbigay ng discount? So halimbawa, meron tayong promo. Okay? Sulat natin dyan at once na nasulat na, pwede na nating i-finalize yung transaction. So itong 468, let's say, Maya naman yung payment nito. Meron tayong Maya button din sa baba. So tulad ng sa GCash, kung gusto nyo isulat yung reference number, dagdag nyo na lang dito sa service notes at once confirmed na na-receive nyo na yung Maya payment, pindutin na po yung Maya button dito. Para itong 468, counted naman ito as our Maya sale in the POS. Kung gusto natin balikan ang mga previous transactions, pumunta sa Transactions tab. Kung may hinahanap na specific transaction, gamitin ang utak number na makikita sa resibo at i-type sa space na ito. Sa bawat transaction na na-record, maaari tayong mag-reprint ng resibo at mag-refund. Halimbawa, meron tayong customer na gustong mag-refund ng carbonara. Yung dalawa daw kasi hindi daw na-serve sa kanya. To process a refund, pindutin ang refund button. Piliin ang item na i-refund at pindutin yung confirm refund. Isulat din dito sa space ang dahilan bakit nagre-refund si customer. Once na nasulat natin dito yung reason, huwag niyong kalimutan isulat din yung pangalan ninyo kung kayo ang nagpa-process ng refund para na-record din natin ito. Once na naisulat na, proceed dito sa baba at i-adjust yung tamang quantity. In our case, dalawa lang ang nire-refund ni customer. So kung dalawa lang, dapat times 2 lang siya. In this case, dapat natin i-adjust yung quantity kasi dapat kung ilan lang ang i-refund, yan lang dapat ang makikitang quantity dito. Pindutin yung minus button to adjust. Once adjusted na, double check the amount na i-refund at i-type na ang passcode. Na usually, itong passcodes, managers and supervisors lang ang dapat may alam para sila lang ang may authority na mag-refund. Type nyo na dito yung passcode. Right now, ang passcode natin is 9876. Once na na-type na ang passcode dito, pindutin na ang confirm button. Once you press the confirm button, mapaprocess na natin ang refund. Naka-cross out na yung original item na ni-refund, naka-minus 2 na yung item na ni-refund, at yung 500 naka-minus na din. Ibig sabihin, bawas na ito sa benta natin ngayong araw. Tandaan team, bukod sa nabawas na yung benta dahil binalik ito kay customer, yung item na ni-refund natin ay babalik agad sa ating inventory. Babalik lang siya sa inventory kung same day natin pinrocess yung ating refund. Kung gusto naman natin na makita ang total na laman ng cash drawer at breakdown nito, pumunta sa cash drawer tab. Dito ipapakita ang cash in drawer o total na laman na cash ng kaha natin. Kasama sa ating cash drawer ang ating starting cash. Ito po yung laman ng kaha natin sa simula ng araw. So halimbawa, 1,000 ang iniiwan natin sa kaha sa simula ng araw, ilista nyo dito yan at pindutin ang Save Starting Cash. Pag pindot, masasave na dito yan at masasama sa total computation ng cash in drawer natin. Kung fixed amount po yan at araw-araw yan yung iniiwan nyo sa kaha nyo, pwede nyo nang hindi i-edit yan, automatic. 1,000 na lagi ang ipapakita nyo dyan sa kaha ninyo. Cash added naman, ginagamit kapag may dinagdag pa tayong additional na pera. Halimbawa, hindi galing sa benta, nagpasok tayo ng 200 pesos para extra sukli. Ayan, so pwede nyo pong ilista dito yan para once na nalista siya,
Mare-record yan as cash added for the day at yung 200 na yan madadagdag sa ating cash in drawer. Itong cash sales naman, ito po yung total cash transactions na pinunch natin sa ating POS. Kasama yan sa ating cash in drawer. Ang hindi kasama dito, si GCash at saka si Maya. Nakahiwalay po si GCash at Maya dito sa taas natin. Kasi po, wala naman po yan sa kaha natin. Kaya hindi siya kasama sa ating cash in drawer. Again, physical cash lang po ang binibilang sa cash in drawer natin. Cash expenses naman, ito naman po yung perang binabawas natin sa kaha natin. Pag may binili, may binayaran, tapos dito sa kaha kinuha ang pambayad, cash expense natin, ililista yon. For example, today, naubusan tayo ng tape. Okay? Nagpabili tayo ng tape. Tapos yung pambili, kinuha sa kaha. Ililista natin dito yan. Ilagay nyo yung expense name, ilagay nyo yung amount, and tag it as cash kung sa kaha kinuha. Saka natin pindutin yung add expense button. Para pag pindot natin at nalista na, ayan, you'll see the confirmation. Malilista po dito yan. At mababawas na yung 150 doon sa laman ng kaha natin. Itong non-cash expenses naman, expense pa rin natin ito. Pero ito po ay hindi kinuha sa laman ng kaha natin. So kung gusto nyong ilista yung mga other expenses natin na hindi naman galing sa kaha, dito nyo na lang ilista. Halimbawa, nagbayad tayo ng kuryente. Okay, yung bill natin sa kuryente. Lista nyo na lang po dito yan kung magkano yung ibinayad natin. Halimbawa, pero since hindi natin sa kaha kinuha, non-cash natin siya itatag. Tapos, once na nalista na, add expense. Ayan, at malilista na po siya dito as an expense for the day. Pero, pansinin nyo, nakahiwalay at hindi siya nabawas sa laman ng kaha natin. Finally, ang ating cash in drawer. Yung cash in drawer natin, nabanggit ko nga kanina, ito yung total na laman ng kaha natin. At the end of the day, ito po ay total ng ating starting cash plus your cash added plus your cash sales. Bawas na din dyan yung ating cash expenses at hindi nakasama si non-cash expense dito. At the end of the day, ito po dapat lagi ang laman ng kaha natin. Yung filter ng ating cash drawer, na-adjust din po siya. Pero ang default niya lagi, 12 a.m. to 11:59 p.m. of the current day. Pero kung meron kayong gustong balikan at i-backtrack na record ng cash drawer natin, meron tayong filters dito na pwede nyong i-adjust para makikita nyo yung record nyo for the specific time or specific date na gusto nyong makita. And at the end of the day, pwede na rin tayong mag-print ng ating Z-reading and cash flow. Yan po ang dalawang report na makakatulong sa atin to see your total sales breakdown. Yan po yung Z-reading natin. And yung cash flow naman, yan naman ang ating total breakdown ng laman ng kaha natin. Basically, pinapakita dyan lahat ng lumabas at pumasok sa kaha throughout the day. At yan dalawang yan, pwede nyong i-print and that will serve as your end-of-day report. For the recording ng ating staff attendance, pupunta naman tayo sa staff tab. Dito sa ating staff tab, makikita yung mga pangalan ng mga staff. Dito tayo pupunta kung kailangan na nating i-record yung time in at time out ng ating staff. So for example, ako po, staff member ako, magta-time in ako, pipindutin ko lang yung in button sa aking pangalan. Pag pindot ng in button, magbubukas yung camera ng ating tablet at dito magsa-selfie tayo. Pindutin lang yung snap button sa baba at send naman dito sa taas. Once na na-send na yung ating picture, masasave na dito yung picture, kasama na rin yung oras, kung anong oras siya sinend. Yan na po ang recorded time in ng staff natin. Pwede na rin po natin gamitin yung start break button to record the breaks of our staff. So for example, ako po, magla-lunch break na ako. Pindutin ko lang yung start break button at i-type yung PIN. Yung PIN na to, this is the same PIN na ginamit natin sa hello button, yung 1,000 na nabanggit ko po kanina. So type lang po natin dito yan. At ayan, recorded na rin dito anong oras nagsimula yung break ng ating staff. Once tapos na ang break, paalala natin sa mga staff na i-end yung break ng maayos. So pindutin ang end break button para properly recorded yung breaks at i-type ulit yung PIN. Same PIN din po yan, yung 1,000. Recorded na dito anong oras natapos yung break once na in-end na nila at
Later on, kapag ginamit nila yung full break nila, ayan, syempre makikita dyan yung total duration. Pwede nyo ulit gamitin yung start break button if may additional breaks pa ang staff natin during the day. And then at the end of the day, pag tapos na po ang shift, pindutin na po ang out button. So ganun din, tulad ng ginawa natin kanina, magsa-selfie din ulit tayo dito. Pindot ng stop button sa baba, and then send ulit sa taas. And then once you press snap and send, lalabas na ulit yung picture po dito ng ating staff. At kung anong oras nila sinend yung kanilang selfie out, yan na yung time out nila. Once complete na ang attendance na may selfie in at selfie out na, ipapakita na dito yung total working hours ng staff, okay, para nakasummarize na po. Yung records ito, nagsisync din yan sa back office ng ating Utak POS. Let's now proceed to the back office. Sa back office natin makikita ang records ng ating mga transactions, lalo na para sa mga owners at admins ng business. Dito rin tayo pwedeng mag-edit ng items list at mag-download ng important files. In this crash course, we'll quickly discuss the key parts of your back office to help you get started. There are two ways to access the back office. First is through the Utak Merchant app. Pwede nyo pong i-download yan sa inyong Android or iOS devices. Once you've downloaded the Utak Merchant app in your phone or personal devices, ilogin nyo lang yung inyong username and password. Same ito ng username and password na ginagamit sa inyong POS. The other option naman is the browser. Through your laptop or your computer, pwede nyo pong i-access itong link na to, utak.io/login, and then i-login po yung inyong Utak account credentials. And then once na nakalogin na, makikita nyo na po yung inyong back office through the web browser. You can edit your items and inventory, manage your account details, and download reports, especially if you are using the browser version. Once you access your back office, ito na po ang inyong makikita. If you're accessing the back office for the first time, please fill out the important details in the pop-up that you'll see. This will be recorded as your business details for your account. After filling it out, makikita nyo na ang inyong dashboard where you can see a summary of all of your sales. Mamaya, babalikan natin ito. On the left side of your screen, meron tayong side menu kung saan makikita ang iba't ibang pages ng inyong back office. Pwede niyong pindutin yung right button dito para makita natin yung page names ng ating back office. Punta muna tayo dito sa ating settings. Dito sa ating settings, makikita niyo po yung different sub-menus. Dito muna tayo sa ating business details. Now, team, reminder lang po, please make sure to keep your business details up to date dito. Yung business name, ito po yung ating brand name. Sa email naman, maglalagay kayo dito ng isang email address at sa email address na yan, makakatanggap po kayo ng sales and inventory email araw-araw. Sa phone number naman, ilalagay din natin dito yan. Tapos yung address ng ating business and of course, the contact person. If you remember po, nung nag-login tayo for the first time in the POS, yan din yung fill out natin. So once na na-fill out po natin yon dun sa pop-up, masasave na din po dito yan. If you need to update them, punta na lang po kayo dito at i-update yan. Punta naman po tayo dito sa receipts. Dito sa receipts, pwede kayo mag-upload ng logo dyan. Yung logo na i-upload nyo dito, yan po ang logo na lalabas sa receipts natin pag nagpiprint na tayo. Owner name naman, ito po yung ating registered trade name or yung name na naka-register kay DTI or SEC. Please make sure na tama po yan. Lalabas po sa receipt din yan. Yung tax type naman, i-assign din po natin dito kung tayo po ay VAT or non-VAT registered. Please make sure na tama ang tax type natin dito para masigurado natin na tama yung recording ng sales natin at yung ating discounting din, especially for the senior and PWD discounts. For the receipt message, pwede tayong maglagay ng additional receipt messages dito para yan po ang lalabas sa dulo ng resibo natin pag nagpiprint na tayo ng receipts. For the BIR permit to use naman po, dito tayo pupunta sa link na to if gusto nyo na pong simulan ang process ng BIR PTU processing natin. Dito naman po tayo sa password and PIN codes.
For our password and PIN codes, dito po tayo magpapalit ng account password natin. So para hindi na po default yung password natin, you can change it later here in your back office settings. You can also lock your POS tabs. If you want to lock the other pages in your POS, ayan po, i-check nyo lang po siya dito. Pag naka-check siya, okay, syempre screen lock pin ang ginagamit natin para ma-access yung mga pages na yan. Yung screen lock pin natin, pwede nating palitan yan. Basta 4-digit combination, not starting with 0. For refunds naman, we have the refund pin here. Pwede nyo rin siyang palitan, basta po 4-digit combination not starting with 0. Yung refund pin na yan, yan po yung ginagamit natin when we need to do refunds in the POS. For advanced security pin, meron tayong advanced security settings po dito. Pag pinindot natin yan, pwede na kayong mag-assign ng different pins sa different pages ng ating POS, Utak Online, and also your back office. So if you want this added layer of security na iba-iba yung pins natin per page, dito natin i-assign yan. Now, as for the cashier and staff pins for our POS, dito po sa back office settings natin, pwede tayong magdagdag ng additional staff names, pwede rin kayong magbura, at pwede rin kayong mag-rename. Kayo din po ang mag-a-assign ng pins to your staff members. Please make sure na magkakaiba yung pins ng bawat staff member natin para sigurado tayo na sila talaga ang gumagamit ng pangalan nila in the POS. Right now, you can also use this feature, yung disable punching without cashier. Pag naka-activate po itong feature na to, hanggat hindi naka-login yung pangalan ng staff doon sa ating POS, doon sa hello button, hindi sila makakapag-punch ng orders. At yan po ang ating settings page dito sa ating back office. Later on, kung gusto nyo palitan yung settings dito, balikan na lang po natin and adjust kung kailangan. Dito naman sa ating items tab, dito tayo mag-edit ng ating menu items. So kung sakaling kailangan nating magdagdag ng bagong item, mag-remove ng item, or magpalit ng pricing, dito na lang po natin gagawin yan. So dito po, ang gagawin nyo lang to edit the item. For example, yung latte natin na hot, from 100, gagawin ko na siyang 110 pesos. Edit nyo na lang po siya dito. Once na na-edit na yung item dito, don't forget to click Save Changes. Once you click Save Changes, merong backup recommendation dito. You can actually download a backup copy of your item list before you apply the changes. Pero kung gusto nyo pong i-save na agad directly, click Dismiss and Save na lang. And once you see this confirmation, real-time po, magta-take effect na yan sa POS natin. Paano naman kung magdadagdag tayo ng bagong menu item? Parang Excel lang din po siya. So, idadagdag lang natin yung row ng bagong item dito para ma-add siya sa ating POS. So, halimbawa sa pasta, magdadagdag ako ng bagong item, right-click lang, and then insert row below. Pag insert natin ng bagong row, dyan natin ilagay yung details ng bagong item. Category, lagay natin dito yung category ng bagong item na idadagdag. So if you want to put it under the same category, copy-paste nyo na lang. Pwede nyo i-drag down and you can also use your keyboard shortcuts. Pwede nyo na rin ilagay dito yung item name. Okay? So lagay ko na lang po dito yung item name. Okay? So yan po yung pipindutin ng cashier natin kapag nagpa-punch na sila ng order. Tapos dito pwede tayong maglagay ng options. Team yung options, yan po yung pinakita natin kanina, na kapag sinelect yung item, may option na lumalabas, gaya nito, ng hot chocolate. So, maglilista lang tayo ng mga options sa item na yon, ililista nyo lang multiple times kung marami siyang options. Pero kung wala naman, pwede nyong skip na lang po. Dito, ilalagay na natin yung price ng item na yan. So, ito, sulat ko na lang dito, yung price niya, that's our selling price, and pwede na rin natin ilagay yung cost ng item. Cost is basically your total item cost, okay? Or yung production cost natin for that item. At pag nalagay natin yung cost natin, yan po ang magiging basis ng ating computation ng profits later on. Once na na-input na natin yung basic details ng item, again, save changes po. And then once you see the confirmation, real-time na siyang magte-take effect sa POS natin at ayan po, madadagdag na siya dito. Kung tayo naman ay magre-remove ng item sa POS, right-click lang po natin yung row na tatanggalin nating item. So for example, yung dinagdag ko kanina, yung seafood marinara, hindi pala mabenta. Right-click lang tayo dyan,
and then remove row. Once you see this confirmation, ayan, i-remove lang natin. Confirm nyo lang na i-remove. And then once na confirm na, mare-remove na yung item dito sa listahan natin sa back office. Don't forget to click Save Changes pa rin. And then dismiss and save. Okay? So once you see the confirmation, real time po, magte-take effect na rin siya sa POS. Wala na rin siya dito sa ating POS. At yan po ang basic na pag-i-edit ng ating menu. Again, dito na lang po natin i-edit yan sa items list. And once you're done editing, don't forget to click Save Changes para magte-take effect na yung changes sa POS natin. For the dashboard, this is basically the summary of all of the transactions that you've done for the day. Okay, so nakasummarize na po lahat dito, including your total net sales, discounts, number of transactions. You also have charts here showing you your sales by date, which you can view hourly, daily, and monthly as well. Yung list of payment types, nandito na din po, nakalista na dyan, lahat ng pumasok na sales natin ngayong araw. Tapos yung sales natin, naka-breakdown din into different charts. Meron tayong sales by category, by item, by cashier, and by payment here as well. At sa pinakababa, ito po yung list of items. Lahat ng na-punch natin na sales ngayong araw, nandito po nakalista para nakita nyo na agad in one list. Lahat ng charts na nandito, pwede nyo po siyang i-download. Meron tayong 3 dots dito para ma-download siya in different file formats. Tandaan team na since our POS system is a cloud-based system, once na nag-punch tayo sa POS, automatic nang nagsisync yung data dito sa ating back office. At para malaman kung updated yung data, ito po yung lagi nyo tingnan. Yung last synced. Kung anong time and date ang nakalagay dito, dapat pareho siya sa time and date ng last na na-punch sa POS. Kung pareho siya, ibig sabihin updated. Pero kung magkaiba, baka hindi connected sa internet yung ating POS, kaya hindi siya nag-sync agad. Huwag kayong mag-alala, nagagamit pa rin ng POS kahit walang internet. Late lang siya mag-update sa back office natin. Pero once na nakakonect na siya ulit sa internet, magsisync naman siya agad, mag-update agad sa back office. And that's about it for the back office discussion for this crash course. For other POS and back office features that were not discussed in this crash course, feel free to access our guide videos through the Utak Academy found in the Help tab of your back office. Thank you and happy selling!